guys, magandang araw po sa lahat. For today's video is sasagutin natin yung mga question ng mga kababayan natin na nasa inside Europe na gustong pumunta ng Poland or outside Poland sila. Usually ang mga nagbe-message sa akin is mga taga Hungary na gustong pumunta dito sa Poland. So guys, karamihan sa mga tanong nyo kung makakapagpa-TRC daw ba sila dito pag pumunta. Ang sagot po dyan is yes, makakapag-TRC po kayo kung po ang mga visa nyo is matagal pang valid or may 3 months or more pang valid ang visa nyo or TRC nyo. So actually guys, hindi naman ina-acknowledge ang TRC ng dito ng Hungary, pero legal kayong makakapunta or makaka-visit dito sa Poland kasi nga may hawak kayong TRC ng Hungary, pero hindi nyo sasabihin na mag-work kayo dito kasi bawal po yun, illegal po yun. So kung kayo guys is nagpaplanong pumunta dito sa Poland, dapat siguraduhin yung may mga working permit muna kayo bago kayo pumunta dito para makapag-process kayo agad ng TRC. Kasi po yung mga ibang kababayan po natin marami pong case na na-deport sila dito kasi nga po hindi na sila nabigyan ng TRC at expired na nga po yung mga visa nila or TRC nila nung pumunta sila dito, kaya illegal na po talaga yung stay nila dito sa Poland. Kasi usually kasi kapag pupunta ka ng outside Schengen visa or kunwari example yung yung TRC mo or yung visa mo is Hungary, makakapag-stay ka lang ng 90 days sa ibang part ng Schengen country. Yun ang po ang sistema dito sa part ng Europe. Hindi ka pwedeng mag-exceed. Kung mag-exceed ka man or may plano ka magtrabaho sa ibang part ng Europe, siguraduhin nyo po na makapag-process kayo ng TRC as soon as possible kasi po napakahigpit na ngayon dito sa Poland. Alam nyo ba guys, ang tinitingnan kasi ng immigration kung matagal nang expired yung visa mo or yung TRC mo bago ka nakapag-apply ng TRC. Yun kasi ang tinitingnan. Kaya maraming case dito na hindi nabigyan ng TRC na galing ng Hungary. Yun po kasi ang kinakatakot ng ibang kababayan natin na gustong pumunta dito sa Poland na baka hindi nga daw sila mabigyan ng TRC. Kung kayo guys nag-aalanganin or sa tingin nyo hinakabahan kayo o natatakot kayo, ang much better nyong gawin kung pupunta kayo ng Poland, much better is mahaba pa yung yung validation ng ng validity ng ng TRC nyo or ng visa nyo, para kung sa tingin nyo na hindi kayo mag-work out dito sa Poland, pwede kayong bumalik ng Hungary. Ganun ang gawin yung sistema para marami kayong option. Kundi man sa ibang part kundi man sa Hungary, sa ibang part ng Europe kayo pumunta. Para hindi rin kayo mag-worry na baka ma-deport kayo. Pagka ganun mga sistema kasi diskarte kasi ang labanan guys. Lakasan ng loob. Kaya dun sa mga papunta dito, ang suggest ko lang, siguraduhin nyo na yung nagbigay sa inyo ng working permit is may ipaprocess kayo ng TRC or kumuha kayo ng private lawyer, tapos kumuha kayo ng ng mga documents doon sa mga agency papasukan nyo dito sa Poland. Siguraduhin nyo yun. Kasi usually kasi sa iba recruit lang sila recruit, pero pagdating sa TRC wala na silang pakialam. Kaya totoo yung sinasabi ng isang kababayan na natin na nag-post sa isang group na wag na kayong magbayad ng lawyer o mag-apply ng TRC kung ang mga visa nyo is matagal nang expired, kasi hindi nga kayo mabibigyan din ng TRC. Sayang lang yung ibabayad nyo sa lawyer, which is hindi naman refundable yon. Totoo po yon. Kaya kung kayo nagkaplano pumunta dito at alanganin yung TRC nyo, i-renew nyo muna. So kapag na-renew nyo, mahaba-haba na yung panahon na yung pangahawakan nyo na valid yung TRC nyo. Although sabi nga ng iba, kinakancel nga daw in 2 weeks time yung yung TRC nila sa Hungary kapag nag-run away sila. Kaya nga po mag-apply kayo agad ng TRC pag dating nyo dito. Kasi kung may hawak naman na kayong working permit, pwede naman to follow na yung SUS at saka yung tax data. So yun ang siguraduhin nyo para secured din kayo.
So, ang sabi ko nga kasi hindi din nila mababang ang sahod dun sa Hungary kasi kaya gusto nilang tumalon dito sa Poland. Alam nyo ba guys, sa totoo lang, napakaganda dito sa Poland. Once na legal ka. Kasi talagang mahigpit na rin talaga. Kaya wala ka ng option kung hindi mag-legal stay talaga dito sa Poland kung ayaw mo mag-alanganin dito. Kawawa rin yung mga kababayan natin na hindi nila binigyan ng attention yung pagka-process ng TRC kasi talagang deport sila. Ang dami kasing hindi nag-process ng TRC nung yung hindi pa nalilip yun sa COVID. Ano sila, kampante sila, hindi sila nag-process agad ng TRC kasi ang akala nila okay pa na kahit expired visa ng matagal is i-accept pa ng immigration or mag-i-issue pa sila ng TRC, pero hindi po ganun. Anong nangyayari? Ngayon po, once na taon na yung expiration ng TRC, ng visa mo, wala na. As in, deport ka na talaga or bibigyan ka na lang ng 7 days para mag-exit ng Pilipinas. Pero choice mo pa rin yun kung mag-exit ka ng Pilipinas. Pero kung gusto mong sumugal sa ibang part ng Europe, pwede naman, basta lakasan lang ng loob kasi marami rin akong kaibigan na ganun ang ginawa nila. So, bakit ka nga naman uuwi ng Pilipinas kung nandito ka na sa loob ng Europe? Kasi ang hirap ngayon pumasok ngayon ng Poland, sa totoo lang. Maraming aplikante sa Pilipinas ngayon ang nakatambak gawa ng problema sa BLS. Yung mismong sistema ng BLS ang may problema. Hirap na hirap silang kumuha ng visa appearance slot. So, yun ang inaano nila, stress na stress ngayon ng mga kababayan natin. Kahit ako tinry ko, talagang mahirap. Lagi siyang laging nagba-back to zero yung fill up mo kasi hindi siya nagko-continue. Hindi nagpo-proceed yung fill up mo kasi nga gawa ng OPT. Ganun, tapos yung mismong system cancel by system, ang hirap. So kaya yung mga mag-a-apply ng Poland, sa ngayon pag-isipan nyo or talagang tiyagain nyo kung talagang desidido rin kayo mag-apply ng Poland. Kasi yung iba na di-discourage kasi nga sa ibang sinasabi ng mga kapwa natin mga Pinoy na hindi okay sa Poland. Maganda sa Poland. Ako na nagsasabi, maganda talaga sa Poland, lalo na kung legal ka. Kasi lahat ng halos ng benepisyo ng Poland, kasi yung ibang Pilipino hindi nila alam kung ano yung mga benepisyo nila dito once na TRC holder sila. Hindi nila yun. Hindi nila nagagamit. Kaya kapag kayo may TRC dito, alamin nyo kung ano yung mga benepisyo nyo kapag nag-stay kayo dito sa Poland. So, yung mga sa kababayan natin na nasa Hungary, yun lang ang suggest natin. Siguraduhin yung may working permit kayo pag pumunta kayo dito. Wag kayong pupunta ng walang working permit dito kasi nga ang hirap. Napakahigpit ngayon. Kumbaga, surprise na lang yung mga nagche-check ngayon sa sa mga accommodation. May mga tiyempuhang ganun kasi may mga kaibigan nga ako na-deport kasi nung New Year pa mismo, sinorpresa sila ng police. Kaya na-deport din yung ibang kaibigan ko. Usually, mga Indonesian na walang mga TRC. So, ngayon ang problema kasi natin, hindi na rin kasi halos tumatanggap yung ibang agency dito ng expired visa. Kaya wag na tayong palipat-lipat ng trabaho, wag talon ng talon. Mag-stay muna tayo sa ibang agency para makakuha tayo ng TRC para maging legal tayo ng mahabang panahon dito sa Poland. Saka ang daming question ng mga kababayan natin na sasagutin natin isa-isa yan regarding sa transfer ng TRC na marami naguguluhan. So, iisa-isahin natin yan para klaro din sa ibang kababayan natin paano yung pagta-transfer o dapat bang i-transfer yung TRC. Kasi nga, sa case ko, naranasan ko yon. So, bibigyan natin ng magandang advice yung kababayan natin. Kasi yung iba, maling desisyon yung ginagawa kaya ang nangyayari sa huli, deport ang nangyayari kasi nga mas pinili nila yung cancellation kesa sa transfer. So ayan lang guys, para sa mga kababayan natin na sa Hungary, salamat sa mga sumusuporta sa inyo at saka sana nasasagot ko lahat ng tanong nyo. Tsaka kung may mga question pa kayo, mag-message lang kayo sa akin, nasasagutin ko kayo sa mga free time ko kasi minsan kasi late talaga ako nakakapag-reply gawa ng may baby tayo. So, mag-ingat po ang lahat dyan sa Hungary and sa mga papunta po dito. See you soon guys and welcome to Poland.
So, God bless us all po. Bye!